Okay, here we go. First exercise, chest press, slow. 2, 3, 4. Again, step right and back. 2, 3, 4. This time, shoulder press. Up. 2, 3, 4. Now, bicep curls. Dance it up. 3. Tricep extension, guys. 1, 2, 3, 4. Again. Woo! Are you guys okay? Woo! 1, 2, 3, 4. 1, 2. Balik tayo sa simula. 3. And then chest press. Do it slowly. Good. Nice and slow. All right. Footwork. 2, 3, 4. Shoulder press again. 2, 3, and 4. And it goes like this. Curl it up. 2. Have fun, guys. And back. Squeeze those triceps. Come on. Bicep curl. Squeeze those biceps. Come on. But don't forget to smile. All right. Kaya ka dyan? Ito na. Intense. Down. And up. For your legs. 2. Up. 3. One more. Okay, let's hold it here. Yan. For your arms. Wait lang, ready ko sa palaro. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Get ready. Dito tayo. Sa gilid. And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Kabila. Good job, guys. Looking great. Okay, bicep curls again. Woo! Last time, kick it back. 2, 3, big finale. Turn around and close it. Nice. Good morning. Good morning. Pwede na ba inom ito? Pwede na. Pwede ba? Pwede Yung ba? pala ang advantage pag gamit mo water bottles. Yes. Inom agad after. Okay, batiin muna natin sila. Good morning, mga kapatid! September 12 na Piyog Gepuwen sa wikang Teduray sa atin pong mga kapatid. It's Thursday at dito sa studio, Muscle Day ang pakulo natin. Hashtag fitness goals na naman tayo, Jess, at panibagong workout at healthy tips para sa mga kapatid po natin na nanonood ngayon. At tama ka dyan, Mama Dibs, kasi for sure na achieve natin ang healthy lifestyle dahil yan sa iba't ibang pakulo na ating mga bisita dito sa studio. At isa na po dyan ang sinubukan natin ngayon na tong Zumba toning. Zumba toning indeed, Maui. At syempre, hindi kompleto ang ating morning. Oo, indeed. Sinabi ko, indeed. Hindi kompleto ang ating morning kung wala ang unting trivia, mga kapatid. Para sa ilan natin, mga kapatid dyan, ang Zumba toning ay isang uri ng Zumba class na ginagamitan ng toning sticks. Pero syempre, kung wala kang toning sticks, may alternatibo para dyan. Kagaya ng ginamit naming dalawang 500 ml na water bottle. Katulad ka ni Justin at ni Jester, pwede na kayo doon sa 1 ml. Di ba? Kayang-kaya nyo yan, di ba? Pero alam nyo, hindi lang yan, ha? Kung pag-tone ng muscle ang goal nyo, perfect ito for you at maraming benepisyo makukuha dito, ha? At para tuloy-tuloy na ma-achieve na hashtag Fitness Thursday. Kasama natin ngayon si Coach Mark Angeles naman ang kausapin natin. Coach Mark! Welcome
back. O, di ba tama ako? Pag ganyan nakalalaki, pwede na yung mas mabigat, di ba? So, Opo. oo, i-adjust mo lang kung ano yung kakayahan ng katawan mo. Tama. Pero ito, to be fair doon sa ginawa nila, it's a full body workout. Meron tayong chest, meron tayong biceps, meron din tayong triceps, hanggang Shoulders, legs. hanggang legs. Cardio, And core. hiningal ka? Cardio pa. Cardio, oo. hiningal din tayo. Pero ang maganda doon, since light yung ginagamit natin, perfect siya for toning. Yes, Tama? exactly. Exactly. Ano ba ibang benefits na nakuha natin sa Zumba toning? Well, aside from doing the cardio, tinotone niya yung muscles natin. Therefore, hindi lang cardiovascular ang pinapalakas niya, kundi pati endurance. So sa pang-araw-araw na gawain natin, halimbawa sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto, sa papuntang office or work, magagamit natin siya. Oo, buti binanggit mo yun, Coach, kasi karamihan po sa ating mga kapatid, no, nung nag-pandemya, na-realize natin talaga na health is wealth. At dati, di ba, sinasabi nila na, hindi ako na kailangan mag-workout kasi sa bahay lang naman ako. Pero ang totoo, kailangan maggumalaw-galaw din tayo kapag tayo nasa bahay natin kasi yun nga yung pinaka-prone kang Right. magkasakit. Kapag hindi ka masyadong lumalabas, wala ka masyadong interaction sa iba. Ito po, bukod sa mga benepisyo ng health benefits, ano naman yung benepisyo niya pagdating sa socialization? Kasi marami tayong mga kasama palagi. Well, number one is that when you are doing or exercising with other people or with a crowd, especially friends, mas enjoy siya, mas na-enjoy nyo siya, at mas na-feel nyo na you're having a good time than working out. So, hindi nyo napapansin Hindi ka yung... tatamarin. Exactly. Hindi kayo mapapagod basta-basta. Oo, and agree ako dyan kasi ako yung tipo ng tao na pag mag-isa, tatama rin talaga ako. So, kung ganitong... Ay, sabi mo dyan? Hindi na pa ako mag-explain, pero sir ko nga lang, napakasaya po pag grupo, lalo na pag si Jess po ang kasama ko. Or minsan gawin nyo din na parang paraan para magkaroon kayo ng mga bagong kaibigan, di ba? Exactly. Very good Kaya yan. di ba po yung exercise, hindi nga siya sa iisang edad lang. Kadalasan na nakikita nga natin, seniors. Tama. Di ba? Kasi yun yung mga naghahanap sila ng mga new friends, nag-emptiness na sila, o yung mga anak nila wala na sa bahay. Tama. Di ba, Tama Coach? po. Coach, paano pagka ganun naman yung edaran? Meron po bang kailangang restriction na kunwari bawal yung ganitong exercise pagka meron kang ganitong pananakit sa katawan? More importantly is that kailangan ma-inform ng attendee sa instructor na, Coach, meron po akong ganitong kondisyon. Para at least naman si Coach, aware naman siya, okay, si ma'am or si sir ganito, may limitation siya. So, hindi ko papagawa sa kanya yung mga intense na movement. Coach, pero mga ano dyan, team bahay na gusto mag-level up, kung gusto nilang talagang mag-invest sa mga dumbbells, o Yes. mga hawak Ano yung hawak mo diba dyan? pwede? So, ito po yung tinatawag na toning sticks. So, maririnig niyo Kala ko meron siya. Maracas! Kasi doon po siya inspired. So, inspired po siya sa Maracas. Maracas. Kasi po, Pero may weight. ang goal, yes. Actually, kung hahawakan po ninyo, this is 1 pound and this is 2.5. So, mabigat siya. Okay. Ayan. So, kung gusto niyo ng more challenging sa weight, 2.5 kayo. Pero if you want to go lighter and easy, go for 1 pound. Sa mga nanay na ngayon lang magsa-start, ano yung magandang weight? I strongly suggest 2 pounds. 2 pounds. Yes. Short quick lang, ano yung difference sa normal dumbbells sa ganito, sa sticks? May pagkakaiba Marakas po din ba? to eh. Kasi yung difference Musical niya, instrument. the traditional dumbbell is, you know, sorry, but it's kind of boring type. But this one makes it more fun. Okay. You know, if you're the serious type, then go for the Ito kasi gym type. But if you want to have more fun, then go for this because naririnig nyo naman, para siyang Maracas. That's the idea. Para hindi nyo ma-feel na nag-work sa Saka Parang yung maganda may rito, rhythm. napansin nyo, Yes. so Kapag there's hindi better mo grip. katabi mo. Yeah, better grip here compared kapag yung normal dumbbell. Malambot Mas kasi kasi siya. sasayaw ka eh. Hindi may stress yung palad natin. Saka mas safe galawin. Okay, Coach Mark, maraming salamat. Pwede imbitahan natin ang mga kapatid natin na mag-join sa inyong klase. Yes, I'm inviting everyone to join my class every Mondays at Anytime Fitness Show Boulevard. Meron din po akong mga other classes. I can also do private and exclusive classes for you guys. And also, aside from Zumba toning, I am doing Zumba fitness. So more on dance naman siya. Focuses on cardio naman po siya. Yan yung magturo ni Coach Max sa kakagana. Kailangan dibo. At saka good vibes. Yes. Sobra. Thank you. Thank you very much, Coach. Good morning. Salamat. Ito naman mga kapatid, marami pa kaming hinanda ngayong Thursday morning. Katulad dito, sabi nila, everything is better kapag may ice cream. Agree? Yes! Yan naman ang cool na negosyong ibibida natin ngayong Webes sa Kitang-Kita. At ito hindi naman cool, paano kapag ang inyong budget sa bahay na gamit nasa sugal? Family issue naman tayo sa ating payong kapatid. At ang pagmamahal kahit sa fur babies, wala ring kapantay. Pinatunayan
Pinatunayan yan ng nakilala nating fur parent na may special love sa kanyang mga alagang asong may extra special na kondisyon. Babahagi natin yan sa Bet na Pet. Sa ibang issue naman po, pag-usapan natin ang sinasabi ng batas tungkol sa sadyang pagsira ng gamit o pagmamay-ari ng ibang tao. Ang malicious mischief, tatalakayin po natin yan sa Legal Bato. Health is wealth, lalo na sa ating mga babae. Pag-usapan naman natin ang mga benepisyo ng pagtakbo sa women's health. Dahil mamaya makakasama natin ang Women's Run PH Live na live. At para naman sa ating Thursday Pampa GB, talon-talon is the key, mga kapatid. Ang pinakamabilis winner sa ating jump ball. Yan naman ang ating palarong pampasaya ngayong umaga. At ito para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Ano kayang guess nyo? Sino ang magiging miyembro ng Team Jess today? Yun yung tanong niya. Sino magiging miyembro ng Team Jess? Ano gusto yung sabihin at iparating? Oo, okay. Doon kayo Okay. pipili. Parang direct attack pipili. sa akin ah. Kayo Comment nyo lang. Team Jess o Team Justin ang magwawagi today. I-comment na ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. At syempre, winner yan ng instant 500 pesos worth Talaga ba, of Justin? clothes. Gusto niyo yung parang hindi naman kami magkakompetensya ni Justin. Wala nyo eh. Talaga ba? Okay. Hoy, ang bilis na gawa ni Maui Oy, magaling si Maui, magaling si Maui. Oh, ayan na. Ako Binanggit na ang pangalan, wala naman eh. Mabawi na. Pag ako nakabawi, huyo kayo Guys, sa akin. boto niyo po si Maui. Tuloy-tuloy lang ang magdudong mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Talaga ba, Justin? Bakit? Why? Kailangan sabihin yung mga boxing. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Alam niyo, likas sa ating mga Pinoy na kahit malamig ang panahon, mas lalo pa itong palalamigin sa pamamagitan ng pagkain ng ice cream. Pero itong nadiskubre ko, kayang dalhin ang paboritong sorbete sa iba't ibang okasyon sa anumang panahon. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Kasama siyempre ang owner ng Sundays at the Bar na si Angeline Kim at ang kanilang operations manager na si In So Kim. Good morning sa inyo. Min and Ann. Good morning, good morning. Good morning. Alright, sige. Oh, malaki kasi yung kanilang bar dito, yung pinadala. So, itong bar na morning to, po. ito yung Yes. dinadala ninyo sa events, Yes, tama ba? correct. Okay, so anong nangyayari dito? Meron tayong machine, anong mga ino-offer ba natin? We are offering soft serve ice cream mobile bar to your events. So any events, corporate events, birthday parties, and we serve. We have unlimited toppings to offer. Ayan, and unlimited. syrups. Pwede na ba akong unlimited. umorder? Yes, sure. pwede Sige po. nga, You can Min, try pwede, po. oo. Okay, let's try. Game, okay. Kuha tayo. Isusuluhin ko muna kasi gusto ko ako lang muna yung kakain ng Sunday dito. Hindi, pero Ann, bakit Yes. ito yung naisipan ninyong negosyo? Actually, meron kaming physical store, pero hindi siya nag-click. So, naisip ko na dalhin siya sa events. Why not dalhin siya sa events? So, yun. Okay, wait. So, ibig sabihin, meron kayong physical store nitong Sunday mismo? Yes, we So, have- hindi ba kayo natakot na, paano ibig mo sabihin na hindi nag-click pala? At hindi ba kayo natakot na, teka, tutuloy pa ba natin ito kung hindi na nag-click sa physical store? Kasi sa physical store, ang target talaga namin customers ay students. Eh mostly ngayon, sa panahon ngayon, parang laging suspended dahil mainit or kaya kapag bakasyon, parang talo talaga yung business. So Oo. naisip ko, ipasok sa events para at least hindi sayang yung business. Saka yung machine, meron na kayo na Yes, ipundar. meron nang May magkano naipundar ba na. yung kinailangan yung ipuhunan yung sinimulan ninyo yung negosyo?
For the machine itself lang, nasa 180 na eh. 180, oo. Malaki nga, oo. Pero eto, bakit ito yung naisipan ninyo? Meron ba sa inyong mahilig talaga sa sundaes? Me. Bakit? Ayun. Personally, I like ice cream. And also, my daughter likes ice cream. Ayun. Yeah. Saka meron ba, ano ba to? Korean inspired ba to? Kasi si Min po ay half Korean. May ganun ba? May ganun ba kayong konsepto? Wala naman. Wala naman. Okay. Pero eto ngayon, ano yung pinaka-strategy niyo? Mabenta ba sa mga events? Anong klaseng events yung madalas ninyo napupunta? Actually, mas mabenta po siya sa kiddie parties. Lalo na pagkasama yung claw machine namin. So, kasama siya sa package. Kapag kinuha nyo, in-avail nyo yung package namin, 100 packs for 100 packs and up. May kasama ng free claw machine. Okay, alam nyo, gusto ko nang tingnan tong Sunday, pero mas masaya naman talaga kapag may kasalo. So, tawagin na natin si Maui. Maui, kanina pa natatakal eh. Ulitin mo, mas masaya talaga pag si Maui ang kasalo. Hindi, pag may kasalo. Talaga? Pag may kasalo lang. Generic lang. Ano itatry mo dyan? Uy, ito itatry natin to para pwedeng maglaro, no? Okay, Just, ano bang gusto mo dito? Ano gusto mong character? Kahit naman ano sabihin ko, hindi mo makukuha. Ay, talaga? Pero wala. Talaga? Ang sarap mo talaga Okay. magkalaro at kasama. Woo! Pero ito, part yan ng pakete ninyo, yung Yes, claw machine. for 100 packs and up. Oh, Uy, pwede na. So, nice. magkano ang renta kapag kukunin kayo for events, Min? si This Anjan. actually, Anjan. our package includes Oy. unlimited toppings, Okay. unlimited syrups, and then meron pa siyang free candy corner for 100 packs and including na yung claw machine namin. This one is 12,000 pesos only. 12,000 pesos. Good na. At saka alam mo, nag-enjoy ako doon. Eh, may nakuha siya. O, may nakuha ako. Malaki, oh. Sa mga hindi po nagtitiwala sa akin tulad ni Jess, puyo ka sa akin ngayon. Okay, ayan, ang clip na yun nakakatuwa kasi naisip ko, Jess, what if pwede din na kailangan manalo bago kumuha ng Kumuha ng ice ice cream, cream. ah. Para Wag na mas ba? Kawawa naman. Kawawa naman yung bata. Pero- Pero subukan natin gawa. Halika, try Game, lang. Maui, Sige you po, wanna try? sige. Okay. So, anong flavors yung part ng ating offering, Min? Sige, paano We po have tayo magsa-start? our favorite yung Swiss chocolate, fan favorite. Then we have vanilla. Then all flavors naman na ice cream flavors we could serve it. Alam mo, ang sarap. Ang sarap nung kanilang Swiss chocolate. Yeah, yeah. Hindi overpowering yung chocolate ninyo, ah. So, kumbaga parang, kasi minsan yung chocolate may tendency maging nakakaumay. Pero ang maganda dito is that, hindi siya overpowering, tapos very refreshing pa dahil ang lamig. Yes. So, saktong-sakto siya. And then, pwede mong lagyan ng sandamakmak na toppings. Yes. if you want. Yes, unlimited toppings. Oh! Nice, okay. Alam mo, perfect dyan. Meron tayong mga staff na may birthday ngayon, si Angeline. Yes. Ito pala, ma'am, Ay, birthday mo birthday. today. Yes, birthday ko po today. So we are giving away actually we have birthday giveaway for today. So you can have this for free. Good for 30 packs naman po yung binibigay namin. Worth 5,000 pesos. So absolutely free sa mapipiling one winner. So Ayun. all you have to do is go to our Instagram page. And then, nandun yung mga full mechanics. sa Ayun, Instagram may page. mga promo, samantalahin na yan. So, pag ikaw, pag birthday mo, may ganun din. Hindi na, unlimited sa bahay. Unlimited sa bahay. Ayan. Okay, so ito po sa mga kapatid natin, I'm sure marami sa kanila interesado din simulan yung ganitong negosyo. Gaano kahirap or gaano ba kadali? Paano yung pagbalik ng pera? Napapaikot nyo ba agad? At nababawi nyo ba agad yung pinuhunan ninyo? Yes, actually, okay naman po, especially with the events. Kaya medyo okay yung sa events. ROA na ba? Papunta may- na. Papunta na po. Malapit na. Ayan, Maui mo, nag-enjoy ka dyan ah. Super! Oh, look at that! Ito mo na. To be fair ah, mukhang ano, okay. Professionally done, Oo, diba? mukhang professionally done. Sarap! Diba? Sarap yung chocolate itself. Panalo. Sabi yung pagka-chocolate niya, no? Oo. Okay, I'm sure yung mga kapatid natin gusto nang malaman kung paano kayo makukontakt for their events. And, imbitan natin sila. You can visit our Facebook page. It's Sundays at the Bar. Also our Instagram and TikTok. It's at sundays.atthebar. And you may reach us through our mobile 0917-561-6972. Alright, Sundays at the Bar. Thank you very much again. Min and Ann, thank you very much. Thank you. Ano, Maui, kaya pa? Siyempre, sarap eh. Sarap, di ba? Well, no? Gusto niyo? Sarap. Ba, breakfast yan. Breakfast. Love Hindi it. ka. Siyempre sila walang ganito. Ay, ganun ba, Jess? Okay. Tayo ko na? Mommy Checky! Maraming salamat, Maui. Ito po, masama ang lahat ng sobra. Lalo po kung apektado na ang pamilya.
Problemado ang ating letter sender dahil naipangsugal niya ang panggastos sana nila sa bahay. Sabi niya, "Dear Chiki, ako po si Mary, isang housewife. May isa kaming anak ng asawa kong nagtatrabaho bilang driver. Nababagot ako kapag tapos na ako sa mga gawaing bahay at naisipan kong maghanap ng paglilibangan. Dito ko nadiskubre ang pagsusugal online. Noong una, barya lang ang ginagamit ko sa pagtaya. Pero lumaki ng lumaki ang taya ko nang maranasan kong manalo. Hindi ko na malaya na napangsugal ko na rin pati ang budget namin sa bahay. Wala tuloy akong mahugot nang dumating ang mga bayarin. Kinailangan ko pang mangutang sa kapatid ko para sa mga bayarin namin sa bahay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi sa asawa ko ang nangyari. Wala rin ako maipambayad sa utang ko dahil wala naman akong trabaho. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Mary Rubio." Maraming salamat, Mary, sa iyong pagsulat dahil alam mo sa mga bagay nito, ang unang hakbang talaga ay ang pag-amin at ito nga, yung talagang iharapin mo na meron kang problema. Ito pong, meron po kasing tinatawag na gambling addiction. Hindi ko alam kung nandun ka na, pero kung nandoon na sa addiction, wala nang pinagkaiba yan sa pagkagiging addict sa droga o kaya sa alcohol. Kaya talagang seryoso ang mga bagay na ito. At ang pinaka-importante mong gawin is maghanap ka ng iba pang pwedeng pagkaabalahan para malihis ang iyong pagka-board, di ba? Sa bahay. Kasi marami naman pwedeng gawin dyan. Ikaw, Justin, ano ba yung pag naboboard ka? Ano ba yung magandang simulan kaya? Alam mo, Mami Chiki, bago yan, no? I-block mo na yung app na yan sa phone. Oo. Or tanggalin. Diba? Talagang tanggalin yung app. hard stop. Kasi alam mo, may mga app blockers din na pwede mo i-download. So kung app yan, pwede mo i-block yon. Pero pag website yon, may mga website blockers din naman. Para kahit anong gawin mo, hindi mo mapupuntahan yung website na yun. Talaga. Hard stop Parang talagang real addiction. Oo. Kasi parang out of sight, out of mind nga, ika nga, di ba? Pero ngayon, ano ngayon ang gagawin ko? Paano yan? So, Kailangan anong maganda? i-replace talaga. Anong maganda? Anong mga masasuggest? Alam mo, kung mahilig na siya sa mga online, online games or whatever, pwede din siya maghanap ng trabaho online. Oo, Diba? mapapagkakitaan pa niya. Oo. Total, magaling naman siya sa cellphone, di ba? O pwede siya maging social media manager o kaya mag-start ng sarili niyang channel or whatever. Basta gamit ang cellphone niya para instant replacement na siya. Gamit pa rin ang device na yan. Online selling, di ba? Pwede rin. Tapos parang merong element yun ng parang gambling, yung parang tumataas yung, di ba? Kung ganun ang bet mo, sa mga bagay na ganun ka naaliw, mag-explore ka ng mga iba mong pwedeng gawin, di ba? Para anti-bagot yan. Pero ito, tingin ko ang pinakamahalaga, tinatanong mo nga kung ano ba, sasabihin mo na ba sa asawa mo, kay Ray. Alam mo, tingin ko yan ang importante dahil sa mga bagay na ito, unang-una kailangan mo talaga ng suporta at kailangan mo talagang harapin. And yun na nga, swallow talaga your pride, talagang hard stop, kausapin mo ang iyong asawa. Mami Dims, paano ba yung magandang pag-approach doon sa asawa mo? Dahil syempre, masaya lang itong bagay na to eh. Paano mo gagawin? Pwede mo sabihin na, kasi minsan pag sobrang seryoso sa amin, Mami, ni Boyet, lalo kaming nagkakaroon ng problema. So medyo dinadaan namin sa konting pakwela. So kung ako yan, sasabihin ko kay Boyet na, akala ko ikaw lang ang kaaadikan ko sa buhay. Pero meron na pala akong kinaaadikang iba. So most likely, my husband will say, ano yan? O pag sinabi kong online gambling, alam mo, malamang sa malamang kunin yung telepono ko to sa itapon niya. Pero kasi, kaya nandyan ang mga asawa natin ay para ipulis ang mga ginagawa natin sa buhay. Kasi meron ka naman talagang pagkakamaling magagawa sa buhay. Pero importante na ang katuwang mo sa buhay na nag-swear na till death do us part, kung ano man ang mangyari, nandito ako para sa'yo, dyan masusubok. Kasi, Mami, nabasa ko na ang number one daw na pinaghihiwalayan ng mag-aasawa at ng magpa-partners ay hindi ang pangangaliwa, kung hindi pera. At ang gambling, delikado yan, Mami. Maraming nasisirang buhay at pamilya dyan. Daan sa humor. Sabi mo, nako, sabi ni Dimples, ganito daw. Pero maganda yan. And you have to trust na talagang yung mga mahal mo sa buhay will be on your side at sila talaga ang number one support. At meron din mga gambling anonymous na pwede mong puntahan. So, tignan mo sa Facebook, merong Philippine chapter ng Gambling Anonymous. Subukan mo rin. Pero maraming salamat. First step, itong sumulat ka sa amin. Thank you so much, Mary. Salamat, Mary. Mamaya naman po, para sa tuloy-tuloy na fitness journey this Thursday, running tips naman tayo kasama ang president and founder ng Women's Run PH, Coach Nicole. Abangan siya mamaya, live.
Sa legal ba to, alamin po natin ang sinasabi ng batas sa sadyang pagsira ng gamit o pagmamay-ari ng ibang tao. At sa Bet na Pet, adorable special doggos ng isang fur parent, ibibida natin. Ayan, talagang hindi po tayo aalis dahil... Napagod kayo kanina sa Alam niyo naman ako yung kapatid yung iniisip kayo, yung isa yung kapatid, di ko rin talaga alam. Asan si Maui? Mamaya sa pagbabalik natin, kasama na natin si Maui at ang inyong fave morning kasalo at... Good morning, kapatid! Kayo ay nakatutok pa rin sa Good Morning, Kapatid! Ano ba ang pwedeng ikaso sa taong sinadya ang paninira sa iyong kagamitan o ari-arian? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Attorney, yung kapitbahay namin sinadyang yupiin yung motor ko na nakaharang daw sa gate nila. Pwede ko ba siyang kasuhan ng malicious mischief? Legal ba to? Legal po yan. Pwede mo siyang kasuhan ng malicious mischief. Labag po sa batas ang sadyang pagsira ng gamit o anumang pagmamay-ari ng ibang tao. Ayon sa Article 327 ng Revised Penal Code, malicious mischief ang isang krimen na sadyang pagsira ng ari-arian at kagamitan ng isang tao na hindi maituturing na arson o yung pagsusunog o iba pang uri ng krimen na destruction of property sa ilalim ng Revised Penal Code. Ang parusa sa malicious mischief ay depende sa halaga ng gamit o ari-arian na nasira. Ito ay pagkakakulong ng mula 6 na buwan hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Tandaan po natin na hindi po tama na manira ng gamit ng iba kahit ano pa ang ating dahilan. Biro man ito o paghihiganti, may kaukulan po itong parusa ayon sa halaga ng inyong masisira. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Hirap nun Oo. Hindi tayo lumayo, di ba? Sabi na, everything you need to know, you learn in kindergarten. Di ba yan ang tinuturo natin sa mga bata? Manira ng gamit ng iba. Gusto mo bang gawin sa'yo yun? Tama. Ganon kasi. Saka parang minsan, for example, kung ikaw yung may-ari ng bagay na nasira, whatever item that is, maglalaro din sa utak mo, palalakihin ko pa ba to o hahayaan ko na lang? Parang na-damage na yung gamit ko, ida-damage ko pa ba yung mental health ko, yung sarili ko, para lang... Pero I think kung sobrang laki din yung nawala sa'yo, kung very important yung asset. Yun ang naiisip ko, kung mamahalin yung gamit, talagang medyo mapapariak ka. At lalo na pag alam mong intentional yung pagsira ng gamit. Ako siguro parang pwede ko ma-justify in my head yan kapag ako kasi kadalasan, kung magre-react ako, para akong si Jess na parang wag na nga, lalaki pa. Pero pag iniisip ko na kung sa akin nga gagawin to, paano pa pag ginawa to sa iba? Para hindi maulit, dapat turuan ng leksyon. And many times, meron ding ibang ibig sabihin yun. Kung minsan naghahanap ng atensyon. Yes. Oo nga. Or meron kayo ibang kailangan harapin na hindi naaayos, hindi naharap. So gagawa ng ibang klaseng, yun na nga, bagay para mapansin. So kailangan din isipin nyo, meron din mga ganong Parang mga psychological bagay. reason. Pero tama si Mami, babalik at babalik ka sa basic human nature na tinuro sa atin, ng kabataan natin, lalo na sa pakikipagkapwa. Doon at doon babagsak yun eh. Naku, pag matigas ang ulo pa man din nung kaklase mo, kapag sinabi mong wag mong hawakan yan, tsaka hawakan. Wag mo sirain, tsaka sisirain. Oo, si Ilyo ganyan eh. Wag mong kakainin yan, kakainin. Wag mo kagatin yan, kakagatin. Pero yan, thank you very much ulit kay Attorney Buko. Thank you. Thank you. Sorry, ang bag ko lang dyan is, parang ang ganda ng buhok ni Jess ngayon. Ito naman. I like your hair today. Guwapings eh. Ganda ng
Rizal, kakaiba talaga. Wow! Yun pala yun. At kakaiba raw, ang sayang hatid ng special dogs o mga asong ipinanganak na walang front legs sa fur parent na ibibida natin today. Hindi raw alintana ang kanilang kapansanan sa kanilang kulitan moments. Yan ang bet na pet natin ngayong araw. Miracles kung ituring ni Rielin ang kanyang mga alagang aso. Ipinanganak kasi silang walang front legs. Nagsimula raw ang lahat kay Drogo Budik, ang unang special dog ni Rielin na tumagal lang ng 2 buwan sa kanya. Inisip ko kaagad may purpose to kung bakit siya binigay sa akin. Sobrang minahal namin talaga. Kaya nung nawala yon, para kung baliw, lagi ko siyang kinakausap na balik ka. Pagbalik naman, tumudo naman. Kada panganak yung aso ko. 7 sa 34 na mga alaga ni Rielin ang walang 2 paa sa harapan. Palaisipan daw sa kanya ang dahilan kung bakit sila naging ganito. Pero may paliwanag dyan ng ating eksperto. Yung medical term po natin sa mga dogs or mga animals na walang front legs is yung hemimelia. Cause po usually is genetic predisposition, exposure to malnutrition habang in utero, kulang sa vitamin B2 or riboflavin, sometimes chemotherapeutic exposure habang in utero din. Tapos kapag na-x-ray in a specific age while in utero yung nanay, transviral placental infection. May mga underlying abnormalities pa sila internally. So yung iba yung abnormal blood vessels nga po, yung iba sa heart, yung iba naman, in the long run, chronic problem naman. Pero kahit may kapansanan, bibong-bibo ang fur babies ni Rielin. Naku, mas makulit pa sila sa kumpleto. Parang tao sila kausap na kapag kinausap mo sila, nakakaintindi sila. Ipinagmamalaki ni Rielin ang kanyang mga alaga na ngayon, social media stars. Sa tulong ng kanyang mga alaga, halos lahat daw ng pagsubok ay nakakayanan niyang lampasan. Parang may ibig sabihin, pagka tinititigan nila ako, tas dinidilaan nila ako, kinikis nila ako, parang sinasabi nila sa akin, Mami, labang ka, huwag kang sumuko sa buhay kasi kami nga lumalaban eh. Ikaw pa kaya? Siguro lahat ng mga klaseng pagsubok, basta kasama ko lang mga alaga ko, hindi ako susuko. Ang mga cutie kangaroo dogs ni Rielin, patunay na minsan silang may kakulangan ang kukumpleto sa ating buhay. Ano naman yung puso ko doon? Uy, Rielin. Saludo kami lahat sa'yo. God bless your beautiful Laban lang, Yes. sabi nga ng Ang iyong ganda mga nun nga, alaga. yung naisip niya dun sa pinagdadaanan ng mga aso na ikonig niya, kung sino ang kinakaya eh. Diba? Sobrang ganda nun. Pero mas natuwa ako doon sa, mas makulit pa nga sila sa Oo nga. Nanay na nanay yung Oo. ano eh, fur mama na fur mama. Pero ang sarap pakinggan nun kasi, I mean, syempre nakakaawa yung itsura nila. Pero ang sarap pakinggan na they're very happy and healthy dogs. Energetic Oh, sila. energetic, di ba? Parang Siguro sa mga asong yun, dahil sa pagmamahal ni Rielin, kala nila ganito talaga mga aso, 2 lang ang paa. Actually, Di ba? Pwede Hindi rin nila nila alam na may pagtingin na kapansanan may sila. ano. Saka din, nakatulong din na marami sila. Di Ay, ba? totoo. Oo. Kapwa na. Shared. Oo, alright. Thank you Kangaroo very much. dogs. Ang cute, cute na mga ganyan pets Q. Eto naman mamaya, meron tayong kanina yung mga aso, ang titibay ng mga tuhod. Eto mamaya, sukatan ng tibay ng mga tuhod namin. Nako, kangaroo host! Ready kaya ang ating players sa bangaan sa larong pampasaya? At sa may bahay naman po ang iba pang pasilip sa pinakamatandang bahay sa lungsod ng Pasig. Tampok sa part 2 ng aking house tour sa Bahay na Tisa. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Sa pagpapatuloy po ng pagbabalik tanaw natin sa kasaysayan, sisilipin pa natin ang iba pang bahagi ng oldest at historical house sa Pasig City. Sama-sama po nating bisitahin ang bahay na Tisa dito sa May Bahay. Maituturing na oldest Spanish-era house ang bahay na Tisa sa Pasig City. May lawak ito na 967 square meters at 500 square meters ang floor area. Ayon nga sa National Museum, almost original ang bawat sulok ng bahay. Tulad na lamang ng main door at lock nito. Chinek nila lahat. Talagang thoroughly yan. Ang sabi nila, 95% original. Kasi we never renovated. Puro kami repair. Sinubok ng World War II at Philippine-American War ang tibay ng bahay ng Pisa. Kahit nasa kalagitnaan ito ng mga digmaan, nananatili itong matatag at ligtas. Kaya ko rin isa pang binuksan ng bahay na Tisa, lalo na para sa mga estudyante. Mas magandang humakbang sa future kung nakita mo even a small part of the past. Isa pang maipagmamalaking katangian ng bahay na Tisa ay ang tinatawag na banggerahan. Pagkahugas ng mga plato, mga baso, dito siya nilalagay para matuyo. And we also have this one, it's called banga. Opo. Diyan yung for drinking water. Dati yan, kapag may lumot yung labas, ang lamig ng tubig. Pero hindi masakit sa throat yung lamig niya. Ipinakita rin sa akin ni Net ang ilang lumang gamit ng kanilang angkan. Gaya na lamang ng gilingang bato at plancha. Maging ang ilang gamit ng kanyang ninuno, napapakinabangan pa rin ng pamilya niya. Ito naman po, pag-usapan natin, kasi mahilig ako sa hot chocolate eh. Okay. Itong baterol. Opo. Kasabay ito ng bahay din yan. Ito siya. Oh. So nilalagay yung tableya sa loob. Oo. Tapos mainit na tubig. Tapos parang ginigiling niyang ganyan. Ginaganyan siya. Ito yung aming lumang kalan. May chimney pa siya. I can still use it. Kaya I have firewoods here. Just in case maubusan ako ng gasol. Mas masarap magluto ng sinaing sa kahoy. Oo. Iba yung amoy niya, parang may smokiness siya, no? Kasi ako, na-realize ko lang na pagdating sa tahanan, especially for the ones that are kept, no, as is talaga, it talks about a lot of the stories. Present din sa bahay ng Pisa ang azotea. Ayon nga kay Net, ito raw ang paborito niyang lugar sa kanyang may bahay. Madalas nga raw itong gamitin ng mga estudyante sa kanilang school projects. Tapos yung mga estudyante, yung mga high school kids, they used to come here pag mga April, yung mga patapos ng klase. Opo. They'd shoot a chapter of Limitang Here, yung pagliligawan ni Ibarra at Maria Clara sa azotea. They have the azotea here. Let's look at the copies also. Pero ang dami ng bagyong dumaan. Pero na-withstand niya, ang tibay talaga po. Ano? Paano ang care niyo dito, ma'am? Actually, just cleaning. But there's some na nasira na rin, like this one. Pinalitan na. Pinalitan. Ang nagpapalit actually yung cousin ko tsaka yung dalawang anak ko. So, we do not let other people touch the house. Okay. I think that's part of restoring. At para kay Net, ang pagmamahala ng kanilang angkan sa loob ng 178 years ang naging matibay na pundasyon ng bahay na Tisa. You just have to develop their love for the place. Pinakaano ko dito is, I feel so safe pag nasa loob ako ng bahay. Kaya I'd do anything para sa bahay na Tisa. This is my safe haven kasi. Maraming salamat at alam mo na-enjoy ko talaga kasi ganitong mga tahanan ang gusto ko. May kwento, may pagmamahal mula sa mga taong nanananahan dito. And I guess parang kitang-kita mo lang na maraming sadyang pagmamahal ang umikot sa tahanan na to. Salamat. Pinatunayan ng Pamilya Tech na ang pagmamahal sa ating mayamang kultura at kasaysayan ay hindi lamang dapat nakaukit sa mga gusali at monumento, dapat nakaukit rin sa ating puso at isipan. At ang bahay na Tisa ay sumasagisag ng pagkakakilanlan, kasiyahan at tagumpay ng isang tahanan.
Ang ganda, diba? Thank you, What a Ma'am privilege. Net, sa pagpapatuloy sa amin. Na-enjoy at nag-uusap-usap po kami dito habang nanonood sa inyo. 178 years, no? 178 years old, grabe. Ganda. Salamat po at thank you dahil kayo, Mama, meron din ba kayong azotea? Kasi nakapunta ako sa bahay mo, pero nakita maraming mga magaganda doon. Hindi ko lang natanong kung may azotea kayo. Or parang Paliwanagin muna natin sa kanila. Ang azotea is yung parang pinaka... Parang may terrace part. garden. Open area, parang ganyan. Pero yung sa kanya hindi damo. Hindi po. At saka nasa second floor po. So, second floor pala yun. Galing. Second floor pala Yes, yun. yes. Parang ang sarap lang mag-relax doon at kumain. Sarap parang pwede nga mag-events doon. Sa second floor. So para sa mga condo dwellers, yung balcony, considered ba yan as azotea? Ikaw meron ka. Ha? Azotea. Maliit lang. Parang courtyard. Grabe, gusto ko yung nabuhay lahat yung ideas natin. Ayan, Mama Dims, maraming salamat. Nakakatuwa yung episode na yan. At eto naman po sa aming pagbabalik, Jump and Drop. Sino kaya ang mananalo mamaya? Team Jess o Team Justin? Tutok lang at abangan sa palarong pampasaya. At sa ating pagbabalik, sabay-sabay natin i-achieve ang healthy lifestyle kasama si Coach Nicole. Alamin ang ilang tips, maya-maya lang. Tuloy-tuloy lang ng good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good morning, kapatid! Healthy and Active Lifestyle. Yan ang pangunahing advokasya na isinusulong ng Women's Run PH. Nagsilbi rin itong platform para makapag-empower at matulugan ang mga kababaihan sa usapang pangkalusugan. At para pag-usapan pa yan, kasama natin ang napakaganda at founder at president ng Women's Run PH, Nicole De La Cruz. Good morning! Good morning! Good morning! Wait, check ko lang, kakilala ko to si Nicole. Yes! I'm so happy you're here. Nicole, ang tanong ko, kapag ba tumakbo sa inyo, magiging ganito kaganda? Kasi bukas pa lang mag-a-apply. Agad-agad. So beautiful. What do you think are the main benefits of running? Especially for women, kasi it's a women's run, di ba? So there are a lot of benefits that you can get from running, no? So not only physically, but also mentally. For me naman as a mom, kasi very difficult for us kasi we're juggling with so many things, we're doing a lot of things. But when I run, that's the time for me talaga na parang I'm in a peaceful way. And di ba, parang siya naging outlet talaga. And I get to do something for myself, which is yun yung kagandahan sa lahat. May tanong ko sa'yo, pag nag-run ka, naka-plug in ka? Yan, Wala. Wait, anong doon? May impact ba? Sa akin kasi mas maganda na walang akong pinapakinggan kasi that way I get to be more with the surroundings and then yung environment. But in other people, they want naman din na meron silang pinapakinggan. That way they get to zoom in and talaga lang dun sa music, feel it more. So it's really different from each and every one. Ako, audiobooks. Ako, isa lang. Para naririnig ko. Baka si mamaya, kung halimbawa sa side ko kumakalimutan, may sasakyan. Good idea yan. Ako, since sa pag-usapan na rin, kasi syempre, yung ibang tao tumatakbo mag-isa, yung iba tumatakbo as a group, and then now we have this, the Women's Run, di ba? Ano yung benefits of running alone as opposed to running with a group? Okay. So for those naman who are very competitive, they want to do it running by themselves kasi they're keeping up the time, their pace. But for those who wants to be more motivated, kasi yung iba kaka-start lang, they need support. So with the community that we give, no, Women's Run kasi is free for every women to join. So that way they get more comfortable with each other and then we help each other out. So, kagandahan sa pagtakbo sa lahat is, minsan meron tayong chika pace. Ito yung pace or sexy pace na, yes, madami. Sexy pace. Yes. Yan yung niyayaya ko ni Andre tumakbo kasi para daw meron siyang ka-chika pace. Naku! Pagod na pagod ka nun. Napagod ako nun. Pero ito, napapansin ko lately, grabe yung running culture. Ang daming nabubuong running club, ang daming tumatakbo even after work. Ano ang
perception mo dyan? Bakit bigla nagkaroon ng boom sa pagtakbo? Ang ganda nga eh. You know what? Because a lot of people are into running now. So, being physically fit and being active all the time is good for our health. And I think naging boom din siya kasi a lot of people are taking videos, a lot of people are taking, you know, photos. So, they get to inspire people to keep on moving. So, ayun yung kagandahan din doon. May accountability. Yes, that's right. Oo, tsaka napansin ko lahat talaga na tumatakbo, laging happy and good mood. It's because of the endorphins. That's right. Nagiging dating scene din daw Ay, yung totoo. Supposedly yung mga pick-up line ngayon is, so what's your Strava? Yes! Yun yung app kasi na ginagamit mo pang track ng run yun. Mukhang na-time mo na rin yan ah. Hindi pa nga. Parang Pinoy din Do you run here often? Ano yung face mo? Sorry lang, parang may laksapan. Andito ka pala? Nicole, habang nag-get to know each other sila. Sige. Ito ang galing kasi isinusulong niyo daw ang pagpapakita at pagsuporta at pagdiriwang ng Osteoporosis Day at Breast Cancer Awareness Day. Tell us more about that. Alam mo, meron kami niyan ditong isa. Yan, si Kirsty. Survivor. So, kami kasi sa Women's Run, yung ginagawa ko, in every runs that we do, we always have, or we give back, no? So, the first one that we had last year naman is women who are on the wheelchair. So, tapos, nung March, Alliance of Autism, but this time, it's more of women's health. That's why we celebrate Osteoporosis Day. We also have an advocacy party, which is PGH, Cancer Survivor and Under Treatment Organization. So we welcome them and then they join us to the run para we give them hope also. And then not only that is we provide also, there's booth wherein they get to check for breast cancer awareness. And then, for Osteoporosis Day, kasi syempre yung mga kababaihan, we are prone to osteoporosis. So, we will have a great way to, we have specialists who's going to talk about it for awareness din. Dami, 5,300 last year. Yes. Ano expectation nyo this year? Baka dumoble yan bigla, ah? Well, kasi ito, puro babae, yun yung kagandahan, no? So, puro babae, I only targeted first 3,500, tapos nag-sold out, but I didn't announce kasi I was able to habol pa the 5,000. Wow. Now we are sold out again. So mukhang may plano pa ba to really extend or increase the number of people running? Yeah, so ngayon, I'm trying to figure out how we can increase because a lot of women really wants to join pa. Wow. So hopefully we can get more kits to provide to the women. Ay, gusto ko yan. Kasi of course, safety ang priority. Yes, that's right. Alright, so kailan, give us the dates. Kailan ba para makapaghanda na yung iba, mga makikipag-unahan pagka bukas mo uli yung registration? Yes, so everyone, I would like to invite you to join October 20. We have, UP Diliman pala po ito. We have 1 kilometer for kids, 5 kilometers, and then 10 kilometers. This is co-presented by Anlene, and we also have another one which is November 10. Iloilo po tayo pupunta. Oh, so, this is at a festive walk, Iloilo. Oh, that's City of Love. Yes. City of Pero bago pa mangyari yan, baka pwedeng makakuha na ng tips yung mga mami sa bahay. Paano ba yung tamang pang... So, doon muna tayo sa sexy face, chika face. Chika face, sexy face, ito na. Okay, so for us, though, it's more of effective way to run. No? Parang efficient. Kasi everybody knows how to run. But for us, we need to relax first our body. Dapat hindi to tense. Kasi pag tense to, hindi siya efficient to run. So relax your shoulders and then make sure your arms is 90 degrees when you run. So 90 degrees. And then, wag natin siya masyadong i-close yung fist. Oo, kasi nag-ano tayo, nag-waste tayo ng energy niyan. So we want to be more efficient and faster. So relax lang din siya. So we move it this way. And then when we run, of course, one foot to the other, diba? Ganun lang din tayo. Yan. And then that's it. Ganun lang siya kasimple. Ito yung madalas ang tanong, Nicole. Ano ba dapat yung bumabagsak? Yung heel o yung bola ng paa? Saan? Ayan. Nako, yan din yung mga questions na mga ganyan. At yung expert dyan ay yung asawa. Dito namin, dito yun din. Pinagkakasin kami. Tanong mo nga kay Coach Rio, Nicole, kung bakit yung iba tumatakbo tapos parang nakalaylay yung kamay nila. Ayan. Di ba parang may ganyan silang tumakbo? Bakit? Oo. So, kasi yun na kasanayan nila eh. So, that's why
meron tayo through practice and training that you will be able to correct that. Yeah. So, meron tayo, like ako, kunwari, kung tumatakbo ako before, yung iba tumatakbo na ganito yung kamay, yung iba naman medyo straight lang. So, but the correct way of running is talaga naka-90 degrees. And then yung palms, yung ano natin, thumbs facing upwards. Thumbs facing upwards. Wag ganito naman. Ganito lang, tama lang. Nicole, Feeling mo kasi na kailangan ka nang tumigil, kailangan ka nang maglakad. Kung minsan feeling mo na ako, i-judge ako, parang bakit ba ako sumali dito? Ano kung pananaw mo dyan? If you have to start walking sa gitna ng race. For that naman, you know yourselves better. So we don't have to really push ourselves na alam na natin, nahihirapan na tayo. Kasi that's not safe for us anymore. So if you feel like walking, then walk. Go! Diba? Yes! Okay! My question is, you have 1K for kids, di ba? Yes. So paano pag yung mga, meron bang station doon na maiiwanan mo ng bata or not necessarily, na pwede rin silang sumama kung 3K, kaya naman ng mga bata, pwede ba yun? So we have a station for the kids. So while their moms are running, they can stay there. It will be with Play-Doh. Ay, So, cute. diba? Ang cute. So, kasi diba that's a concern of moms kadalasan na parang, how am I able to explore the entire run kung kailangan kong alagaan yung anak ko? So, you made sure na merong gano'n. Yes. Ito, Nicole, meron din bang mga pacer? Kasi yung ibang mga runs meron din. Parang meron mag-guide sa'yo sa tamang pace na kaya mo. Yeah. Meron din ba dito? Yes, we have, of Ayun. course. So the lady pacers will be there and they will help whoever wants to finish 1 hour before the race, then they can join. Whoever who wants to have faster pace, then pwede din. Mga pang Andre Felix yan. Okay. Pwede yun. Mabilis. Si Andre kasi kaya mabilis tumakbo dahil maraming naghahabol. Bakit? Di natin alam. What I want to know is, sa mga tatakbo pa lang or yung mga first-timers, ano yung mga top tips mo para sa kanila, sa mga tatakbo? Okay, so usually if sedentary lifestyle po kayo, no, hindi pa kayo ready talaga na tumakbo fast or sprinting or what. So you have to start slowly. So you can do jog, walk. Tapos eventually you increase na the distance by jogging and then konti na lang yung walking. It's better to progress, right? Kesa naman nagmabilisan kayo agad. Because if you have, pagod ka, ma-injure ka pa, and that way you don't have a good experience, you won't be able to continue running. Wait, tapos yung proper warm-up. Yes, it's very important. Yeah, very important. That's right. Okay, I'm sure ulitin natin sa mga kapatid natin. Marami pa dyan. Gusto pa akong mag-sign up, gusto pang umabol. Imbitahan ulit natin sila. Everyone, I would like to invite you all to join Women's Run PH. It's a very empowering event, a great way for you to run alongside a lot of women, thousands of women. So our event is October 20, UP Diliman. I hope to see you all there. November 10, kung gusto pa sumali po sa Iloilo, see you. Yay! Thank you very much, Nicole. Salamat, Nicole. Maswerte. Hindi natin paalasin si Nicole. Maswerte ang makakukuha kay Nicole sa kanilang team dahil itutuloy-tuloy na natin ang Fun and Fit Thursday dito lang sa Palaro Pampasaya! Ako ang mechanics ng ating palaro. Palarong Pampasaya. Jump ball. Ang mechanics, magpapasiklaban pa rin ng Team Jess at Team Justin. Sa larong ito, kailangan lang mailipat ng players ang ball sa batya na nasa gitna. Ng twist, paluksu-luksu silang pupunta sa gitna habang nakaipit ang bola sa kanilang mga binti. Kapag mahulog ang bola, babalik sa starting point at sisimulan ulit ang paglundag. Kapag na-shoot naman ito, babalik sa starting point at tatapikin ang next player. Pabilisan lang sa paggawa ng task ang dalawang teams. Alright, at kung merong Nicole, si Justin at si Maui, meron namang Mark, si Jester at si Dimpos. Ang galing nyo mag-recruit ng mga kampe, ha? Athlete talaga. Ayan, inaral nyo na strategy kung sino mauuna. Sige, pagbalik, tap lang yung kapartner bago sa makaalis ulit. Ready in 3, 2, 1, and jump! Kangaroo jump! Let's go! And then you drop the ball in the basket. And run! Uy, nakasabay si Jester. Go! 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 Nagtanggal na ng sapatos si isa doon. And tap! Go! Ang lalaki ng mga... Ang galing naman nila. Go! Go! Maui! Maui! Okay, balik natin. Okay. Coach, yun! For all! For all! For all! Hahabol! Go! Go! Go!
Five! Ano? Tapos na ba? Tapos na ba? Anong sinabi ko? Anong sinabi mo, Jess? Anong sinabi mo? Sige, tuloy mo. Tuloy mo yan. Anong sinabi ko? Sinong nanalo? Sinong miyembro? Sinong miyembro? Ako naman direct. Sorry, John. May mananalo dyan, may mananalo. May mahuhugot tayo dito. Maraming salamat kay Mark at kay Nicole. Ayan, si Jermaine Lamas. Congratulations! Congratulations, Jermaine. Jermaine Lamas. Ang sarap naman ng ano. Sarap naman ng Racing? consequence. Okay. Oh, tanggap natin yan. Raisins. Okay, go. So, kain na. Ano naman yung gestures? Kain lang na Ano naman yung yabang mo? Okay. Alright! I think malinaw yung teorya natin dito. May napatunayan tayo dito. Alam mo, dapat hingin natin ng tips si Mark. Ang ganda. Galing, grabe! Talaga, ang laki ng hakbang. Talaga, ipitin siya sa may muscle area. Tatay ba? Hindi sa knee. Dito siya sa mga Para ano Every other day, linalaro ni Mark yan sa bahay. Hindi, magandang game para sa mga bata. Parang nag-enjoy kayo sa pera. Very maganda. Madulas. Kasi even if Tamis yan. Tamis Hindi, yan. pero alam mo nakakatuwa yung tong araw na to. Ang dami natin pinag-usapan about fitness. Minsan kasi napapabayaan natin yung mga sarili natin, lalo kapag maraming gawain sa bahay. Pero ito, ikaw coach, halimbawa, ano yung mabilis na payo mo sa mga kapatid natin when it comes to fitness? Kailangan lang talaga maging disiplinado and consistent. Ayan. Consistency is the key. Yes. Saka, okay lang magsimula na maliit. Yes, diba? always start small. Huwag niyong imamadaliin kasi hindi naman po siya overnight. Kailangan lang talaga, like I said, consistency and discipline. Kasi ang pinakamahirap and number one na kalaban natin is yung sarili natin. Coach, ilang taon ka na? Sorry pa. I'm 40 years old. Tumatakbo ka rin. Ayun, tanong natin si Nicole, meron ka rin ibang other, alam ko, Nicole, parang na-enjoy mo matalo. Na-enjoy ko, pero ka pa ibang mga fitness activities besides running? Yeah, so actually yung first sport ko talaga is taekwondo. Yes. So I've competed taekwondo nung bata ako, internationally also, and then I climbed and then skate. First woman to a downhill champion here sa Kaya huwag yung gagalitan si Nicole. Downhill longboarding. Longboarding. Galing. Well, thank you so much, Coach Mark and Nicole. Good luck for your everything, Mama Chucky. Thank you. And congratulations to us, Jess. Congrats, Team Jess. Okay, And that is it para sa ating Jumping with Fun Thursday. Happy birthday po sa ating production assistant na si Stephanie Nicole Hall. Happy birthday, Steph! Happy birthday! At pati rin po sa ating mom na ating correspondent na si John Aroa. Tita Bebe. Happy birthday! Happy birthday! Happy 55th birthday po. Spread happiness ng mga kapatid. Isang makabuluhang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana po nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid at susunod na po ang Frontline sa umaga. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!